At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si hint para kay chapter 1114. So tignan natin isa-isa yung mga yan at susubukan natin na i-decipher yan sila. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito muna tayo magsisimula sa unang leak o unang hint na nilik sa atin leaker natin. At eto nga yan, si Luffy gamit itong kanyang second gear na sinasabi niya, you are not ready for this. So matindi, parang nagbabanta pa rito etong si Luffy. At ang sumunod naman dito ay etong hint na to, etong creature na parang mukhang dragon. At ang sumunod naman dyan ay etong si Manong na sando-sando lang, parang casual lang siya dyan. At sumunod ay etong kastilyo naman na to. At lastly ay etong mama na to na parang pilit na pinapakain. So isa-isahin natin etong mga to at unahin muna natin itong si Luffy gamit nga itong kanyang second gear. So dito ay inaasahan na magpapatuloy nga itong laban ni Luffy at saka itong si Gaban. So itutuloy lang kung saan natapos dun sa nakalipas na chapter na sinasabi nga ni Gaban kung gustong makuha ni Luffy itong susi ay kunin niya yan sa kanya. Pero dito sa magiging laban ni Gaban saka nga ni Luffy ay may dalawang tinitignan lang dyan na pwedeng gawin ni Luffy o transformation na gagamitin ni Luffy. At unang-una ay itong kanyang second gear. So bakit second gear? So kasi itong second gear ay diba ine-enhance nito yung speed ni Luffy. So pinapalakas din naman siya nito pero mas more on to sa pag-increase sa speed nito ni Luffy. So second gear lang muna kasi sinabi naman dito ni Gaba na kunin lang yung susi. So not necessarily na kailangang magbanatan itong dalawa na to. Pero maliban pa nga rito ay kung babalikan natin itong hint na to na parang itong hint na to parang tinutukoy niya na itong si Gabaning. So marami yung di nakakaalam nga rito sa hint na to, parang nalilito sila. So play pala muna natin kasi ano to GIF. So ito yan. So ito yung unang link na binigay. So yun, so relax lang dyan. Itong si Manong, ayan, medyo wagayway niya lang dyan itong kanyang tsinelas. Pero ang pinaka video kasi nito ay ito nga yan. So play lang natin saglit dyan para alam nga nung iba kung saan kinuha itong video na to. So ito, pag natin tunog. So ayan si Manong. So yung matindi kinuha. Pinigilan yung bala gamit yung daliri sa matindi. So ito ay ang parang pinapatukuyan ng Manong dito ay etong si Gaban. So by the way, ito pala yung sa Kung Fu Hustle kung matatandaan ninyo. At etong Manong na to, napaka-OP niya, napakalakas niyan. So kaya ito, inaasahan na papakitaan tayo ni Gaban ng glimpse ng lakas niya. At kapag pinakita na ni Gaban yan, ay magugulat din dyan pati si Luffy. Kasi nga diba yung itsura ni Gaban ay parang wala na lang yung itsura ni Gaban kasi nga sinasabi ng iba na parang ang tanda na nga masyado nito ni Gaban. So kumpara kay Rayleigh, parang di na ganun kalakas itong si Gaban. Pero base nga dito sa hint na to ay parang di ganun, talagang OP pa rin itong si Gaban. So kaya nga dahil dito ay sinasabi nga nung ilan na gagamitin na nga ni Luffy ngayon itong kanyang Gear 5 para makasabay dito sa lakas at saka sa bilis nito ni Gaban. So ayan ay para nga makuha ni Luffy yung susi ni Prince Loki. Pero ang isa pang tanong rito ay ano kayong gagawin nito ni Zoro? So huwag natin kakalimutan na si Zoro saka sila Nami kasama nito ni Luffy. Pero yun nga, etong si Gaban ang medyo hinahamon niya lang dito ay etong si Luffy. So not sure pa kung etong si Zoro tutulungan etong si Luffy para makuha ay ang susi na yan. But anyways ay ayan ay kung pagbabasihan nga etong dalawang hint na nauna na to ay magtutuloy na nga etong sagupaan ni Luffy at saka nga ni Gaban at possible na makita natin yung glimpse ng lakas na tinataglay nito ni Gaban. But anyways ay pagkatapos nga niyan, punta naman tayo rito sa pangatlong hint na to, itong creature na mukhang dragon. Dahil ito, since na mukhang dragon itong creature na to, kaya malamang-lamang niyan ay baka lumabas na ulit itong si Monkey the Dragon sa chapter 1114. So ito yung common yung usual ba na naiisip kapag may dragon na lumalabas diyan sa One Piece natin. So ito kasi medyo matagal-tagal na rin na hinihintay yung paggalaw nito ni Monkey the Dragon. So hanggang ngayon kasi hindi pa kumikilos ulit etong revolution
Revolutionary Army. But since na yung inilabas nung leaker natin ay etong hint na to na mukhang dragon, kaya inaasahan na nga nung marami na magpapakita na ulit dito etong si Monkey the Dragon. At maliban pa dyan ay inaasahan na baka kumilos na nga rin dyan etong Revolutionary Army natin. Dahil nga kung matatandaan ninyo, diba ito yung sinabi nga ni Dragon na kapag lumabas na o kumilos na etong mga Holy Knights na to ay dyan na nga rin sila magsisimulang kumilos at lumaban. So ito, medyo sawa na ako rito kasi laging eto na lang yung pinapakita ng ating example. Saka eto lagi yung binabalik-balikan kapag kikilos na etong Revolutionary Army, yung parang hinihintay lang nila lumabas dyan etong Holy Knights. Ayun, lumabas na diba sila Shamrock yung Holy Knights. Kaya ito ay inaasahan kikilos na rin itong sila Monkey the Dragon. Pero going back dito sa hint na nga na to ay diba itong creature parang mukhang dragon yan pero hindi dragon talaga itong creature na to. At ayan ay isang Kirin. So ito yung buong itsura niyan. So mukha lang siyang dragon pero hindi talaga yan dragon. So itong Kirin ay mythical creature yan mula sa Chinese at saka sa Japan. So sabi nga rito, Kirin in Chinese and Japanese folklore, the Kirin is a mythical creature that combines several animals and is often depicted with a scaled body like a dragon but has a deer-like horns as you can see. So ayun, parang ano siya, balat ng dragon. Yung scale ba ay parang sa dragon pero yung sungay niya ay katulad sa sungay ng mga deer. Tapos ito, parang chimera etong si Kirin na to kasi pinagsama-sama nga, pinag-combine yung mga iba't ibang klaseng hayop at ito yung naging resulta niya. Pero ayan ay kung etong Kirin na to ay ang pinapatukuyan niya si Monkey the Dragon talaga, ay possible kaya sa next chapter ay makita na natin kung ano talaga itong kapangyarihan tinataglay ni Monkey the Dragon. So kung meron ba talaga siyang nakain na devil fruit at yung nakain ng devil fruit if ever man ay isang mythical ba yan na type na devil fruit? Kasi nga ito sinasabi lagi na si Monkey the Dragon kaya niyang mag-control ng weather at it so happen na itong si Kirin sama ganyan na rin yung kapangyarihan niya na control siya ng weather. So siguro sa mga next na video natin ay ito yung gagawin natin, mas mag-go deep tayo ng konti dyan patungkol rito kay Monkey the Dragon saka sa Kirin na nga na to. Pero ayan na, eto nga guys, yung pangatlong hint na binigay sa atin, itong Kirin na to. At ang sumunod naman dito ay etong Kastilyo naman. So play natin saglit. Bam! So grabe pinasabog etong Kastilyo na to. So dito naman, ang possible na pwede mangyari dyan ay yung sa pagdating na neto nung Holy Knight na pinapatawag ni Shamrock. So parang katulad kasi neto yan. Di ba nung dumating sila Shamrock din sa may Elbaf ay parang kumidlat nga, parang kala mo may sumabog dyan sa Kastilyo. Tapos ayan, nag-appear na, lumabas na dyan si Shamrock at saka nga si Gunko. So ngayon, sa pagdating neto nung pinapatawag na ni Shamrock na isa sa mga Holy Knight, sinasabi nung iba na dalawang Holy Knight daw yung pupunta o yung darating dyan sa Elbaf. So hindi ko alam kung saan nila nakuha yun kasi kung pagbabasihan itong sinabi nga ni Shamrock kay Gunko ay di ba nga isang Holy Knight lang yung pinapatawag niya dyan. So sabi nga ni Shamrock, di ba, hindi kagad nila maso-surprise itong Elbaf, kaya ang kailangan nilang gawin, magbago sila ng plano at yung plano nila ay yung kikidnapin nga nila yung mga bata dyan sa may Elbaf, kaya kailangan nila ng isa pang katulong. So yun, isang katulong yung kailangan nila. So kaya ako inaasahan ko na isang Holy Knight lang muna yung darating dyan para nga tulungan itong sila Shamrock, so hindi dalawa. But anyways ay ayan, ay ano pa lang naman to, hint pa lang naman to guys, kaya possible na isa o dalawa nga yung pwedeng dumating dyan. So tignan na lang natin, abangan natin. But anyways, ay maliban pa nga rito, ay possible rin kasi na patungkol nga dyan sa laban ito ni Luffy sa ni Gaban. Ito yung hint na sumabog nga itong Kastilyo. Kasi malay nga naman natin na itong si Gaban hindi kayanin ni Luffy, tapos ito si Luffy medyo mag-init siya. At ayan, pwedeng masira nila itong Kastilyo habang ninanakaw tuloy, habang inaagaw ni Luffy itong susi dyan kay Gaban. Bale may dalawang posible na pinapatukuyan itong hint na to. So una nga, it's either ito yung laban ni Gaban sa ni Luffy o di naman kaya yung pagdating na neto nung Holy Knight na pinapatawagan ni Shamrock dyan sa may Elbaf. But anyways, ay pagkatapos nga nito, puntahan na natin yung pinaka-last na hint na binigay. At ito nga
nga yan. So ito yung mama, play natin pala. Itong mama na to ay parang pinapersa nga siyang pakainin ng saging sa matindi. So grabe, so ito hindi ko talaga maintindihan kung ano. So di ko alam kung saan papasok eh. Itong persahang pagkain ng saging dyan sa mama na yan. So kayo guys, kung meron kayo naiisip na event dyan sa may Elbaf na kung saan ay eto, parang papersa yung pakainin ng saging, isang karakter dyan, ay pwede nyo i-comment dyan sa baba. So siguro kahit di naman yung specific na saging yung ipapakain, pero yung persahan na pinapakain yung isang karakter, ay pwede nyo i-comment dyan sa baba kung ano yung sa tingin nyo, kung saan eksena papasok yan. But anyways, ay yung iba sinasabi na pwedeng pasok yan dito sa laban ni Gaban sa hanga nito ni Luffy. So hindi ko alam kung paano eh. So iba parang ang kulit lang sinasabi na ayun, papakainin ng saging ni Gaban ano si Luffy. So malay ko talaga. So ito talaga medyo mahirap eh. Itong hint na to, di mo alam eh kung saan yan papasok. But anyways, ay eto nga guys, yung panglima o yung last na hint na binigay na makikita natin dyan kay chapter 1114. So ayan, balikan nga lang muna natin itong mga hint na nga na to. So ito nga yung una, yung second gear nito ni Luffy, at pangalawa, itong parang creature nga na mukhang dragon pero Kirin. At yung sumunod naman, itong si Manong na parang pinapatukoy nito si Gaban. At ito nga yung kastilyong sumabog, at yung huling-huli ay ito nga yung mama na pinapakain diyang pilit ng saging. But anyways, ayan nga guys, pagkatapos nga nito is yan. So hanggang dito lang muna itong hint natin para kay chapter 1140. So ayan ay ulit guys, ay itong ginawa natin dito, ano lang yan, parang na-attempt lang natin ayan na i-decipher nga itong mga hint na binigay sa atin ng leaker natin. So hindi naman sure yan kung ito talaga yung mga lalabas, yung mga pinagsasabi natin, pero yung hint, yan na talaga yun. So ayun, kung meron kayong may isip patungkol dyan sa hint na yan, ay syempre pwede nyo i-share yan dyan sa baba. At ayun pala, kung di nyo pa napapanood guys, itong patungkol nga rito kay Chopper natin, so theory lang to eh, kasi nasabi na itong si Chopper, siya yung nakakain ng devil fruit na kung saan ayun naman yung forest god. So medyo malupit-lupit din eh itong theory na to. So yung link nyan iwan ko lang dyan guys sa may comment section. At yun nga guys, kapag lumabas naman na yung spoiler patungkol kay chapter 1140, ay pepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat, at kita-kits tayo ulit.